Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Mausisa niyang tanong. Magalang na yumuko ang mga babaeng cultivator ng Derived Moon Palace nang marinig ang pagdating ni Ming Shuren, pagbati, Mr. Fourth. Nagpapasalamat kami sa inyong tulong noon at sa inyong pangangalaga sa panahong ito. Matagal na naming sinusundan ang aming Palace Master, saan man siya pumunta, susundan namin siya. Umiling si Ming Shuren, medyo tapat, ngunit sa kasamaang palad ay masyadong hanggal. Nang walang karagdagang paliwanag, patuloy niyang sinundan si Yetinan. Nang maramdaman niya ang kanyang paglapit, lumingon siya ng may sorpresa, ikaapat na nakatatandang kapatid, dumating ka. Junior sister, huwag mong sisihin si Master sa pagiging mahigpit. Nakita mo naman ang sitwasyon kanina, hindi ako makapagmamakaawa para sa iyo. Sumenyas siya sa mga babaeng cultivator na sumusunod sa kanya, hindi ninyo balak na muling itatag ang Derived Moon Palace, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Ikaapat na nakatatandang kapatid. Hindi pa lubusang nakakabawi ang iyong paglilinang, ang paggala-gala kasama nila ng hayagan ay madali kang magiging target. Tumango si Yetinan, sumasang-ayon sa kanyang punto. Bahagyang ngumiti si Ming Shuren, sinusubukang aliwin siya, huwag kang masyadong panghinaan ng loob. Hindi ka pinatay ni Master at pinatay pa niya si Wei Weian, malaking awa na iyon. Bukod dito, pinakiusapan ka lamang ni Master na umalis, hindi ka niya pinalayas sa sekta. Ipinapakita nito na hindi naman pala ganoon kawalang puso ang ating Master. Nagliwanag ang mga mata ni Yetinan sa interpretasyong ito, ibig mong sabihin, mayroon pa ring pagkakataon. Siyempre, babantayan ko ang mga bagay-bagay kay Master, baka isang araw ay lumamig ang ulo niya. Sana, medyo nakahinga ng maluwag na sabi ni Yetinan. At huwag mong kalimutan, na iligtas mo si Little Junior Sister, at labis siyang mahal ni Master. Mag-iisip ako ng paraan upang mahinang manipulahin si Little Junior Sister upang magsalita ng mas pabor sa iyo. Nagpapasalamat sa suporta ni Ming Shuren, yumuko si Yetinan bilang pasasalamat, salamat po, ikaapat na nakatatandang kapatid. Magkakapatid na disipulo tayo, hindi na kailangan ang pasasalamat. Huwag kayong dumaan sa pangunahing mga daan, manatili kayo sa mga hindi gaanong tinatahak na landas, at huwag kayong magpakita hanggat hindi pa lubusang nakakabawi ang inyong paglilinang. Tumango si Yetinan bilang pag-unawa at pagkatapos ay bumaling sa mga babaeng cultivator na sumunod sa kanya. Bagamat magkakapatid tayo, ang pagsunod sa akin ay magdadala lamang sa inyo sa panganib. Manatili kayo sa Evil Sky Pavilion at alagaan ninyo ang ating Master sa aking ngalan. Sabay-sabay na lumuhad ang mga babaeng cultivator, ayaw humiwalay sa kanilang Palace Master. Bumantong hininga ng may pagtanggap si Yetinan, yumuko sa kanila, at pagkatapos ay tumalikod upang umalis pababa ng bundok. Bahagyang nakangiting hinarap ni Ming Shuren ang mga babae, tulad ng sinabi. Ko, medyo naive kayo. Magpatuloy na kayo sa inyong gawain. Samantala, sa Evil Sky Pavilion, nag-iisang nakatayo si Huawu daw sa pasukan, umiiling at bumubulong sa sarili, malinaw na nagsisisi siya, sayang. Hindi napigilan ni Duan Muxing na magsalita, Master, kagagaling lamang ng paglilinang ng 6th Junior Sister, at hamina pa siya dahil sa pagtulong kay Little Junior Sister. Ang pag-alis sa Golden Court Mountain ngayon ay maaaring mapanganib para sa kanya. Sandaling nanahimik si Lasho bago dahan-daw ang sinabing, iyan ang kanyang kapalaran. Tila may sasabihin pa si Duan Muxing ngunit siniko siya ni Zhu Honggang na nagpapakain ng manok sa malapit. Napagtanto ang implikasyon, matalino siyang nanahimik. Nagmuni-muni si Lasho, tulad ng sinasabi nila, mahina pa si Yetinan tulad ng isang ordinaryong mamamayan. Kapag umalis siya sa Evil Sky Pavilion, maraming gustong puksain siya. Gayunpaman, dahil narating na niya ang kanyang posisyon sa Evil Sky Pavilion, kung wala siyang paraan upang magtago at mabuhay sa mundo, hindi siya karapat-dapat maging disipulo ng Evil Sky Pavilion.
Kahit si Zhu Honggang na may Divine Court Realm Cultivation ay naitatag ang kanyang sarili sa Tiger Rich Gang nang walang insidente. Si Yetina na lubhang matalino ay tiyak na makakayanan ang kanyang sarili. Pagkatapos magbili na alaga ang mabuti si CIU Honor, kinalimutan na ni Lasho ang usapin at bumalik sa kanyang lihim na silid. Dahil hindi na si Yetinan bahagi ng kanyang direktang mga disipulo, nag-focus siya sa ibang mga alalahanin. Binuksan niya ang Heavenly Writing, ipinagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Nanatiling hindi nagbabago ang nilalaman ng Heavenly Writing, hindi tumataas ni bumababa, at nananatiling mailap ang pag-unawa nito. Ang pag-aaral ay pumasok sa isang paulit-ulit na yugto na tila nakakapagod sa panlabas, ngunit ang mga epekto ng pag-unawa sa Heavenly Writing ay lalong nagiging maliwanag. Gayunpaman, hindi pa rin nakikita ang dulo ng pagsisikap na ito, kaya ipinagpatuloy ni Lasho ang kanyang pagmumuni-muni ng may bahagyang pagtanggap. Kinabukasan ng umaga, masayang bumati sa kanya si CIU Honor, ipinagmamalaki ang kanyang bagong natuklasang kadalian at ipinakita ang 100 tribulation inside Avatar, na nagpapakita na tinawag niya ang isang kumikinang na avatar sa himpapawid. Nang makita ito ni Lasho, tumanggo siya bilang pagsang-ayon, ngayong nakapasok ka na sa Nine Heavens Divinity Tribulation Realm, isa ka na sa mga tunay na makapangyarihan. Huwag kang maging mayabang o kampante. Masayang sumang-ayon si CIU Honor. Sa simula ay gusto niyang magmakaawa para kay Yetinan, ngunit mahigpit siyang pinutol ni Lasho, huwag mo na siyang banggitin muli. Nagawa ko na ang lahat ng aking makakaya para sa kanya. Pagkatapos, nagpunta si Lasho sa pangunahing bulwagan kung saan naglilinis ang mga babaeng cultivator na dating mula sa Derived Moon Palace at agad na yumuko sa kanya. Nagtaka si Lasho na pinili nilang manatili kahit umalis na si Yetinan. Sa kabila ng kanyang pag-uusisa, hindi na siya nagtanong pa at umupo sa kanyang upuan. Lumapit sa kanya si CIU Honor, sinusubukang bolahin siya sa pamamagitan ng pagmamasahe at paghimas sa likod. Sumimangot si Lasho, ang mga hindi hinihinging pabor ay madalas na nagpapahiwatig ng gulo. Magsalita ka ng diretsyo kung mayroon kang sasabihin. Nang marinig ang mga salita ng kanyang master, agad na lumuhad si CIU Honor sa harap niya ng may nakakahiyang ngiti, binubuksan ang kanyang mga kamay, Master, mayroon ba kayong nakalimutang mahalagang bagay? Nauunawaan ang pahiwatig ni CIU Honor, naalala ni Lasho ang kanyang pangako na igagawad sa kanya ang isang heavenly weapon kapag nakapasok na siya sa Nine Heavens Divinity Tribulation Realm. Itinaas ang kanyang kamay, tinawag niya ang Brahma Heaven Silk. Isang 7 talampakang haba na nag-aapoy na pulang artifact na marahang lumutang sa himpapawid. Nagningning ang mga mata ni CIU Honor sa pananibik, Master, ano ito? Bahagyang ngumiti si Lasho, ito ang Brahma Heaven Silk, isang kayamanan na maaaring hamaba o umikli kung kinakailangan, at nagbabago ayon sa iyong paglilinang. Gusto mo ba ito? Namangha si CIU Honor, anumang ibigay ni Master sa akin ay mahal ko. Kung gayon, iginagawad ko sa iyo ang Brahma Heaven Silk, sabi ni Lasho habang iwinawasiwas ang kanyang braso, ibinabalot ang seda sa paligid ni CIU Honor. Ding! Brahma Heaven Silk successfully bonded. Activation reward, 1,000 merit points. Tuwang-tuwang tumalon si CIU Honor, salamat po, Master. Hindi ko po kayo bibiguin. Tumanggo si Lasho, ngayong kinilala ka na ng Brahma Heaven Silk bilang kanyang master, pamilyar ka na rito. Huwag kang magpabe, gagamitin ko ito ng mabuti. Ipinapangako ko po, masayang tugon ni CIU Honor at pagkatapos ay sabik na lumipad palabas ng Evil Sky Pavilion. Ilang sandali lamang ang lumipas, umalangaw ang mga hiyaw ni Panzong na kahawig ng isang baboy na kinakatay. Pinalitan siya ni Lasho, huwag kang magdulot ng gulo. Napakamot ng ulo si CIU Honor at atubiling pinakawalan siya, subukan kaya natin sa likod ng bundok. Hindi pa ako masyadong pamilyar dito. Sa takot, nagmakaawa si Panzong, Miss Ninth, wala akong laban sa inyo. Nadismaya si CIU Honor, ang boring mo. Dahil nahahalata ang kanyang kalooban, mabilis na nakaisip si Panzong, Miss Ninth, si Brother Xiaoyu ay nagsasanay ng kanyang pag-eespada kamakailan at malaki ang kanyang ipinagbago.
Dati siyang nangungunang disipulo ng Heaven Sword Sect, isang henyo sa pag-eespada. Sa pagbanggit kay Xiao Yu, muling tumaas ang interes ni Ciu Honor, nasaan siya. Mabilis na itinuro ni Pan Zong ang likod ng bundok, nagbabalak na magdagdag pa ng mga pambabala, ngunit bago pa siya makapagpatuloy, naglaho na si Ciu Honor patungo sa direksyong itinuro niya. Napangiti ng pilit si Pan Zong, "Sorry, Brother Xiao Yu." Samantala, napadaan si Ming Shiren at napansin ang namamaga na mukha ni Pan Zong na kahawig ng ulo ng baboy. "Anong nangyari sa iyo?" Awkward na tugon ni Pan Zong, "Pagbati po, Mr. Fourth. Wala po ito, natisod lang po ako habang naglalakad." Malinaw na hindi naniwala si Ming Shiren sa paliwanag na ang isang pagkahulog ay maaaring magdulot ng ganoong kalagayan. "Nasaan ang ating maliit na junior sister?" Dali-daling sumagot si Pan Zong, "Kakatanggap lang po ni Miss Ninth ng Heavenly Tier na armas, ang Brahma Heaven Silk, at naghahanap po siya ng makakaspar. Malamang po ay pinuntahan na niya si Xiao Yu ngayon." "Ay, nakalimutan ko po, Mr. Fourth at Mr. Third, pareho po kayong may mataas na paglilinang at mayroon kayong Heavenly Tier na armas, perpekto po kayong mga sparring partner para sa kanya." Bahagyang umubos si Ming Shiren ng awkward, "Ayos lang si third senior brother, pero kung makita mo si little junior sister, sabihin mo sa kanyang abala ako." Pagkatapos magsalita, mabilis na umalis si Ming Shiren sa lugar, bumibilis habang dumadaan sa likod ng bundok, naglalaho sa himpapawid na parang tumatakas. Lumipas ang 5 araw, at sa panahong ito, ang Golden Court Mountain ay nasa patuloy na kaguluhan dahil sa masigasig na paggamit ni Ciu Honor ng Brahma Heaven Silk. Samantala, si Lasho ay lubos na nahumaling sa pag-aaral ng heavenly writing sa kanyang lihim na silid, hindi alam ang kaguluhan sa labas. Pagkatapos kumpletuhin ang kanyang pag-aaral, sinuri niya ang kanyang status panel at natagpuan ang kanyang paglilinang naganap na matatag, na ang kanyang merit points ay umabot sa 12,820. Nakakagulat, nakapagpahinga na rin si Hua Wu daw. Binuksan niya ang item shop ngunit sa kasamaang palad ay nanatiling pareho ang mga magagamit na item. Nasisiyahang hindi tumaas ang kanilang presyo, pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa task list. Nagtaka si Lasho sa system's task na kolektahin ang Asher Fall Fragments. Pagkatapos hanapin sa kanyang alaala ang tungkol sa Asher Fall Fragment, wala siyang natagpuang bakas. Hindi gaanong binigyang pansin ni Ji Tiandao ang mga ito. Maaaring may alam si Elder Hua, ngunit bago pa man kumilos si Lasho sa ideyang iyon, isang matapang na ideya ang pumasok sa kanyang isipan, maaaring bang maputol ng Nameless Sword ang Asher Fall Fragment. Kinuha ni Lasho ang Nameless Sword at hinampas ang Asher Fall Fragment. Laking gulat niya nang madaling mahati sa dalawa ang fragment. Walang kahirap-hirap na nagtagumpay ang Nameless Sword. Umiiling, nagmuni-muni si Lasho tungkol sa tila kawalang halaga ng mga fragment. Sa sandaling iyon, napansin niya ang dalawang hati ng Asher Fall Fragment na himalang muling nagsasama, bumabalik sa orihinal nitong anyo. Interesado, sinuri niya ang isang self-repairing fragment na walang anumang bakas ng pagkakahiwa. Nakakaintriga, naisip niya. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Ming Shiren mula sa labas, "Disipulo'y ba mabati sa master? Naway mabuhay kayo magpakailanman." Itinago ni Lasho ang Asher Fall Fragment at pumasok sa pangunahing bulwagan upang alamin ang pakay ni Ming Shiren. Yumuko si Ming Shiren at nagulat, "Master, mayroon po akong 2 bagay na iuulat. Una, umuwi po si Pan Zong para sa isang family memorial service. Pinayagan ko na po siyang umalis muna dahil nagpapahinga kayo." Nang marinig ito, bahagyang tumaas ang kilay ni Lasho, "Isang family memorial service." Ibinahagi ni Ming Shiren ang kanyang pag-aalala, si Pan Zong, pagkatapos niyang magsanay ng Free Dart Technique, ay hindi mukhang tao ni multo, at hindi siya nakauwi sa loob ng 3 taon. Ngayong natutunan na niya ang Six Bright Technique, mukha na siyang presentable, ngunit siya ay orihinal na mula sa Clarity Sect, at natatakot ako na kapag lumabas siya, hindi siya basta-basta palalampasan ng Clarity Sect. Tumango si Lasho, nauunawaan ang bigat ng sitwasyon.
Sa pagsali sa Evil Sky Pavilion, si Panzong ay naging isang demonyo sa paningin ng Clarity Sect. Hindi nila nahuli si Zhu Honggang, tiyak na hindi nila palalampasan si Panzong. Ang Clarity Sect ay nakipag-alyansa sa Orthodox Sect at malamang nananumpa ng katapatan sa ikalawang prinsipe. Maaaring ito ang gawa ni Mo Li.